Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report mula dyan sa may Senado dahil yung panukalang pondo po ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, abay, mabilis po na naaprubahan wala pang isang oras dyan sa subcommittee po ng Senado. Si Vice President Sara Duterte personal ding dumalo. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng karagdagang mga detalye mula sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Bombo Genesis, Bombo Everly, mabilis na naaprubahan sa pagdinig ng Senado ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2026. Personal na dumalo si Vice President Sara Duterte upang depensahan ang pondo ng kanyang tanggapan. Na 102 million pesos ang panukalang pondo ng tanggapan ng Vice Presidente para ngayon sa susunod na taon. Mas mataas ito kumpara nung nakarang taon na nagkakalaga ng 744 million pesos sa General Appropriations Act. Sa pagdinig, nagpahayag na agad ng suporta ang chairman ng komite na si Senator Win Gatchalian sa pondo ng ahensya. Kinatigan din ng senador ang ilang programa na inilatag ni VP Sara gaya nga ng pagbabago campaign projects kung saan nagbibigay ang Office of the Vice President ng mga school supplies, pansarap projects o feeding program para naman sa mga malnourished ng mga estudyante, kalusugan food truck at rice program o yung pagbibigay ng mga bigas sa mga mahihirap na mga Pilipino. Umapila naman si Senator Juan Miguel Zubiri na agad na aprubahan sa komite ang panukalang pondo ng Office of the Vice President pagkatapos magbigay ng manifestation ng mga senador dahil yan sa umiiral na parliamentary courtesy. Bagay na kinatigan niya ng mga senador na present nga sa naturang pagdinig. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Everly, naliliita naman si Senator Bongo sa dagdag na pondo ng Office of the Vice President at nagpahayag ito na kung maaari ay ilipat yung bahagi ng pondo ng kanyang opisina sa tanggapan ng Vice President. Darito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Christopher Bongo. OVP in full, napakaliit po ng increase. 1% lang po. Pero alam naman natin na marami pong matutulungan. Kung pwede lang po, Mr. Chair, kung allowed po ito, bawasan po ang budget ko sa opisina sa Senado. Kahit konti, ilagay na lang po sa OVP. Mr. Chair, lahat tayo na sa gobyerno, public servants, we are meant to serve the Filipino people. Samantala, matapos nga maaprubahan yung panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, humarap nga si Vice President Sara Duterte sa media. Nanindigan ito na hindi na stable ang gobyerno ng bansa. Anya, ang institusyon ay malino na naabuso at wala na anyang nangyayari pa sa Pilipinas. Matagal na anya siya nagpaalala na tigilan ang pamumulitika at inuuna ang sariling interes. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Vice President Sara Duterte. Oh, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. Umabot lamang ng 45 minutes at lumusot na nga sa committee level ang pondo o yung panukalang pondo ng tanggapan ng Vice Presidente para yan sa 2026. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.